Kung lahat tayo ayaw ng baboy sa bahay, Anong gusto ng batang yan? si Reva nag-alaga mismo ng baboy sa loob ba ng kanilang bahay. Ang Vietnamese pot-bellied pig na si Bistek. Ang kanilang pet, malupit! Bistek? Ang baboy na may alam ng kung ano-anong tricks. Turn around, cup game. At para hindi baboy, si Bistek potty trained pa. Marunong dumumi, mag-isa. At take note, meron daw itong sariling skincare routine. Wala siyang amoy. Nilolotionan po namin siya pabango. Glass skin yarn. 5 beses sa isang araw kung pakainin si Bistek. Nakahiga sa malambot na kutsyon, naka-aircon, at may sarili ring electric fan. Wow! Buhay baboy! Saan ka na? Tutulog na kami. Pero si Bistek, bawal lumabas. Hindi dahil baka ito magka-COVID, pero dahil baka magka-African swine fever. Number one na pagkakakilanlan dito ay yung pagdurugo sa mga labasan nila. Halimbawa sa may ilong, sa may tenga, sa ari nila. Dapat po nagpa-practice po tayo ng pagbabakuna. Simulat sa pool, baboy na raw talaga ang gustong pet ni Reva. Kaya nung nagka-lockdown, sinaga niya itong alagaan. Para ka pong may alaga na 3 years old na bata. Kutkutin niya yung mga dingding. Itutulak niya yung upuan, yung lamesa. Para ka ding nag-alaga talaga ng bata na dapat responsible ka. Paalis ka na. Si Bistek po yung pinakamalambing po sa lahat ng naalagaan ko po. Mafe-feel mo, nagtatampo siya, tatalikuran ka niya. Pag naman po galing kang work, maglambing po talaga siya. Anak po talaga turing namin kay Bistek. Oh! Sumasagot. Dito naman sa San Agustin sa Isabela, feeling pogi ang magpinsang JR at Vince sa kanilang ride na sa araw na ito, ipapa-car wash nila. Sina Junior at Pogi, mga kalabaw! Mainit po kasi noon, medyo malayo yung ilog sa San Agustin. Kaya sinubukan namin na ikarawas. Pwede naman pala. Mas maganda pa sa karawas kaysa sa ilog. Kasi sa karawas, natatanggal yung mga putik. Karwas, 5 pesos only. Naghulog muna sila ng barya. Tatagal dito ng 3 minuto. Dahil self-service ang pagpapalinis sa kalabaw, mano-mano nilang pinunasan ang mga dumi nito sa sungay, ulo at paa, at saka sinabon at binanlawan. Magandang tignan kasi ma'am kapag malinis yung kalabaw. Saka sa pakiramdam po ng kalabaw ma'am, parang fresh sila, ganun po. Para siguradong makintab sina Junior at Pogi, Tapos pa namin yung karwas, pinapatayo po namin para paglabas sa kalsada, hindi dapat yung mga alikabok. may mga pagkakataon din daw na ang kanilang mga baby nilalagyan ng accessories. Pag piyesta namin kasi, kahit bulaklak lang po, nilalagay namin sa tenga, sa sungay, para magandang tignan. Meron na pong parang makakatulong po sa amin pagdating ng panahon ma'am, na kailangan kabukid. Dito naman sa Hasaan, sa Misamis Oriental, kahit bawal tumanggap ng bisita ngayong may pandemya, meron pa rin daw pilit na araw-araw dumadalaw sa bahay ni Nanay Alma. Ang mga kaibigan ni Nanay Alma, mga ibid o sailfin lizard. Bago mag-alas 6 ng umaga, hinahanda na ni Nanay Alma ang kakainin ng kanyang mga ibid. Kung sino ang gusto kumain sa kangkong, dito sila sa left side. Pag saging ang gusto nila, dito sila sa right side. Pambihira po siya. Sinubukan ko po siya na pakainin ng tinapay. Nung lagi mo na siya binabahugan, unti-unti siya na dumadami. Nagtatawag siya ng mga kasamahan niya. Dito, may pagkain. Pagkatapos kumain, tambay time na. Maihahambing ang mga ito sa iguana at bayawak. Karaniwang tumitimbang ng 2 hanggang 10 kilo at humahaba ng halos 1 metro. Normally sa mga gubat, yung malapit sa ilog, yung silpin lizard, hindi naman yun poisonous na animal.
Pero sa lahat ng mga bumibisitang ibid kay Nanay Alma, ang kanya raw pinakapaborito, si Putol. Palatandaan sa kanya na putol ang iyang mga daliri, tapos putol ang iyang buntot. Parang anak ko na din sila. Sa pag-aalaga ko po sa ibid, masayang masaya ako po sa kanila. Para masigurong ligtas at araw-araw makakakain ang mga ibid, si Nanay Alma humingi na ng tulong sa local government unit ng Hasaan. Yung mga umiinom, ginagawa nilang pulutan para naman kako na maproteksyonan sila. Tinatrabaho na ng metro namin yung declaration na talaga na yung the whole area na yun is gagawin ng habitat area. Ang paghuli o pagkain ng silpinisan is bawal talaga. May corresponding penalty yung imprisonment. Kung dumating ang araw na kinatatakutan ko na hindi na sila pupunta dito, malaki ang aking kalungkutan para sa kanila. Sa tagal ng aking inalagaan sila, hindi ko inaasahan na bigla silang mawawala. Ang tunay na pag-uugali raw nating mga tao, makikita kung paanong ang mga hayop tinatrato nating makatao. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.